Sa AFP o Armed Forces of the Philippines, mga kapatid, no, wala daw silang patakaran na nagbabawal sa military dependents na magpahayag ng saloobin sa social media. Mga tol, no? Alamin natin to nga balitang to mula rito sa UNTV at yung follow-up report kung ano na ang nangyari doon sa isang police patrolman Pontinillas ba yun, na naglabas ng kanyang saloobin sa social media at kung ano na ang nangyari sa kanya, mga tol, no? Bago natin to simulan, kung bago ka pa lamang dito sa YouTube channel natin, nagbibigay po tayo ng reaction, commentary, opinion sa mga nangyayari ngayon sa loob at labas ng ating bansa, partikular mga kapatid, madalas sa West Philippine Sea. Pero dahil nga ngayon, ang lahat ng media outlet ay nakatutok sa nangyari nga rito sa pag-aresto sa dating Pangulo, wala tayong masyado nakikitang balita, mga tol, no? Dito sa West Philippine Sea. So hindi natin alam ngayon kung ano nangyayari sa West Philippine Sea. Mamaya, sinasamantala na ng China yung pagpasok dito sa ating soberanya habang nagkakagulo tayo rito, mga tol. Anyway, tuloy na natin to, mga tol. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. But as to mga dependents, we are a professional organization and we not in any way that we na pinagbabawalan sila to express their personal views. Okay, ang tinutukoy dito, mga kapatid, yung mga dependents, hindi yung mismong mga sundalo, mga tol, No? Pinabulaanan ng Sandataang Lakas ng Pilipinas ang nakapost na dokumento sa social media kung saan nakasaad dito ang paalala sa mga sundalo kasama ang kanilang pamilya na iwasan na maglahad at magkomento sa social media tungkol sa kasalukuyang issue ng politika sa bansa. So nabiktima na naman din sila ng fake news, mga tol. Nabiktima. Yung mismong mga sundalo, mga tol, di ba? Bawal silang maghayag ng kanilang saloobin, lalong-lalo na sa social media para manatili silang non-partisan, 'di ba? Hindi sila kabilang kasi dapat, mga tol, neutral yang mga yan eh. Pwede sila maglabas siguro na saloobin kung hindi na sila miyembro, no? Ordinary citizen na lang sila. Pero yung kanilang mga kamag-anakan, 'di ba, ay hindi naman daw pinagbabawalan yung mga military dependents to include their dependents o yung mga kamag-anak nila na maglabas ng saloobin sa social media, mga tol. Hindi nila sakop yun. Kaya pinabubulaanan ng AFP etong lumalabas na to na larawan sa social media. Komento sa social media tungkol sa kasalukuyang issue ng politika sa bansa. Ayon sa nasabing post, sa halip ay ituon na lamang ang kanilang atensyon sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ang paalala ay batay umano sa direktiba ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa isang opisyal na pahayag mula sa tanggapan ng Chief Public Affairs Office ng AFP. Mariin itong itinanggi na naglabas sila ng anumang kalatas na naglilimita sa kalayaan ng mga sibilyan, pati na rin ang mga dependent ng mga tauhan ng militar sa social media. Ayon sa AFP, ang pagbisita ni General Browner sa iba't ibang unit ay nakatuon lamang sa pagpapalakas ng profesionalismo, pagiging disiplinado at pagtutok sa misyon ng mga sundalo. Ayon sa AFP, Dapat hindi sila maaapektuhan ng nangyayaring gulo sa politika. Bakit kanyo, mga tol? Kasi kapag nagkaroon sila ng pagkakabahabahagi o pagkakakampi-kampihan, paano sila magiging solido na ipagtanggol ang ating bansa laban sa iba't ibang mga banta tulad ng terorismo, rebellion, di ba? Tulad ng external threat. Paano nila ipagtatanggol yung soberanya natin, mga tol, kung sila mismo nag-aaway-away? Mahirap yun, di ba? Alam naman natin, mga tol, naiintindihan natin na mga tao lang din yan eh, di ba? Mga tao yan, mga sundalo, hindi naman mga robot yan na walang damdamin, mga tol. Yung iba dyan, syempre, sabihin na lang natin, nagkaroon na ng pagmamahal sa dating Pangulo dahil naging malapit din naman talaga ang dating Presidente Duterte sa mga sundalo, di ba? Nagkaroon na sila ng pagmamahal. Pero syempre, mga kapatid, ang loyalty na dapat nilang sinusunod is yung sa konstitusyon.
Lagi nating sinasabi yan. Kasi after balikan natin sa mga pinakauna pa. After Ramos, Erap, after Erap, Gloria, after Gloria, Pinoy, after Pinoy, Duterte, after 6 years, Marcos. After 6 years, hindi natin alam kung sino ang papalit, mga tol. 'Di ba? Ngayon, kapag dumaan sa iyo ang presidenteng yan o commander-in-chief na yan, at ikaw ay na-attach doon sa commander-in-chief na yan, at kahit na wala na siya sa tungkulin, mas malakas pa rin ang influence ng taong yon kesa sa kasalukuyang commander-in-chief mo, mga tol. Masasabi mo pa bang ikaw ay nararapat sa serbisyo o baka naman mas mabuti na lang ikaw ay maging personal bodyguard o personal employee nung taong yun? Kung pwede kanyang kunin, doon ka na lang sa kanya. 'Di ba? Kasi mga tol, hindi naman natin maiiwasan na etong presidenteng to, yung papalit sa kanya is kaaway na yan. Nangyari na yan before, mga tol. Nangyari na yan before. Halimbawa, Pinoy, mga tol, dilawan yan. Pumalit, Duterte, hindi naman magka-vibes din yan dalawang yan. 'Di ba? Do dati, magkasama silang nangangampanya, pero nung maupo na, mga tol, 'di ba hindi naman sila magka-vibes. Paano yan? Yung mga sundalo, naging commander-in-chief din nila si Pinoy. Sabihin man natin oo, hindi, pero may ilan-ilan dyan, siguro naging malapit sa dating Pangulo. Pero dahil ba doon ay hindi na sila maglilingkod doon sa bagong nakaupong presidente na si Duterte? 'Di ba? O ngayon, natapos na yung 6 years ni Duterte, tapos na yun. Tapos na yun, mga tol. May mga nabasa pa nga akong comment Hintay lang kayo na maging president ulit si Tatay Digong. Uy, maawa ka naman. Uy, 80 years old na yun. Tapos may kinakaharap pang kaso. Kailan matatapos yun? Ano yun? Halimbawa, matapos yan sa loob ng 1-2 taon. 2 taon. Sana nga, ganun kabilis, no? 82 na siya. Sa tingin mo ba, kaya pa rin ni dating Pangulong Duterte na maglingkod sa bayan? O 2028, 3 years pa. 2025 pa lang ngayon, di 83. 83 na siya nun. So, tingin mo ba, ayaw mo siya pagpahingahin? Diba? Ibig sabihin pagpahingahin, yung mag-relax na lang siya as ordinary citizen. Diba? Kaya yung ibang nagko-comment, ewan ko ba sa inyo? Hindi ko alam sa inyo. So tuloy natin to. Pinaninindigan ng institusyon sa karapatan ng lahat ng mamamayan sa kalayaan ng pagpapahayag. Hinihikayat lamang nito ang lahat na maging responsable sa paggamit ng social media at umiwas sa maling impormasyon. Tama. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Army, pinagbabawalan ang mga sundalo na mag-post sa mga social media ng kanilang personal na pananaw, lalo na kung mayroong kinalaman sa organisasyon at national security. So same lang din sa mga kapulisan. 'Di ba? Maraming DDS supporters, mga tol. Hindi ko na kayo masisisi dahil emotional nga kayo Maraming DDS supporter, mga tol, ang nagsasabing tama lang yung ginawa ng pulis. Kung mali nga inuutos sa iyo, bakit ka susunod? O ang binibigay ko laging example, sige, ganito na lang. 'Di ba? Ganito na lang. Halimbawa, empleyado ka. Hindi mo gusto ang inuutos ng boss mo. Hindi mo gusto inuutos sa iyo ng manager mo, ng supervisor mo. Anong gagawin mo? Iba-vlog mo? Titirahin mo sa social media yung boss mo, yung manager mo, supervisor mo? Ano sa tingin mo mangyayari sa iyo? Ipopromote ka nila o sisibakin ka? 'Di ba? Ganun lang kasimple, mga tol. Ngayon, dali natin doon sa police, 'di ba? Kung hindi mo na matanggap yung inuutos sa iyo ng iyong hepe, ng iyong general, kasi mga tol, napanood ko yung video, pati mga general niya, binabanatan niya, baka nga daw yung mga general hindi marunong mag-traffic mag-traffic sa kalsada, mga tol, biruin mo mga general hindi marunong mag-traffic sa kalsada. Binabanatan niya yung mga general niya, yung mga hepe, 'di ba? At mismo Pangulong Marcos binabanatan niya. 'Di ba? Pwede niyang gawin 'yun, mga tol, kung hindi na siya miyembro ng organisasyon na 'yun. 'Di ba? Hindi naman kasi pinipigilan yung pagsasalita natin o pagsasalita. Dapat lang maging responsable tayo. 'Di ba? Dapat lang talaga tayo, mga tol, maging maingat, pag-ingatan natin. 'Di ba? So ngayon, anong nangyari? Anong resulta? Anong consequence nung nangyari? 'Di
'Di ba? May kaso siyang kriminal. Bakit? Naka-uniforme siya eh. Pulis siya eh. Hindi naman siya ordinaryong citizen eh. 'Di ba? Napakasimple lang 'yun mga tol. O di ganun din dito sa mga sundalo. Ayan, the AFP upholds the right to freedom of expressions for all citizens. Sa lahat ng citizens, we encourage responsible online engagement and critical evaluation of information to mitigate the spread of disinformation. So dapat lang din tayo maging maingat sa kung ano yung ibabahagi natin, isi-share natin. Baka naman kasi halimbawa nakabasa kayo si Trump daw nagsalita ng ganyan. Ikaw naman todo share ka. Salamat President Trump. Ayun pala fake news. At ang dami na nakabasa. Nanaw, lalo na kung mayroong kinalaman sa organisasyon at national security. Ito ay para mapanatili rin ang pagiging non-partisan ng hukbo. Not only specific situations, but everything that has that will implicate yung ating organization, lalo na pag may mga ganitong mga will implicate yung national security natin. Yun yung mga hindi nila pwede i-post, pati yung even yung mga pag-join sa TikTok, yung gamit ng mga uniform na improper, lahat yun bawal. And more so, yung kanilang mga political views kasi we still remain non-partisan. And take note mga tol, bago ka man mabilang sa organisasyon na yan, nag-training ka, dumaan ka sa mga pag-aaral. Siyempre, hindi naman pwedeng wala kang aral eh. Alam mo na yung rules and regulations dyan sa pinasok mo. Alam mo na kung ano yung pwede mong kaharapin. Kaya wag sasama loob mo kung kakasuhan ka nila kasi nilabag mo yung batas ng inyong organisasyon. Sasabihin naman ng iba, bakit kasi sinusukol, sinasakal ang kanilang freedom of expression? Hindi nga. Pero naka-uniforme ka eh. Di ba? Hindi ka pwedeng magsalita o hindi ka pwedeng makisali sa usaping politika hanggat nasa poder ka nila o hanggat kabilang ka sa organisasyon. Ito yung paraan para magawa mo kung ano yung gusto mong gawin. Panoorin natin. Ilang mga political views kasi we still remain non-partisan. Pwede lamang aniya na makapagpahayag ng sarili nilang opinyon sa politika ang isang sundalo kung ito ay resign o magre-resign. Malinaw. Pwede ka lang daw magpahayag ng iyong saloobin sa politika kung ikaw ay resigned o magre-resign. Gets? Mga tol, yung mga nagagalit dahil doon sa pulis nakakasuhan, bakit daw sinusukol yung kanyang pagsasalita? Paano kung utusan kang kumain ng tae? Sabing ganun ng isang comment. Natatawa na lang talaga ako nakanang yan. Napaka pang matalinong argumento mga tol eh. 'Di ba? Pero utusan kang kumain ng tae. Halimbawa nga, isa kang alagad ng batas. May nagtanong sa akin, paano ako? Halimbawa ako daw, isang pulis. Hindi ko sa tingin ko labag sa kalooban ko o hindi na mabuti o hindi na tama yung inuutos sa akin ng aking opisyal. Ganyan, 'di ba? Hindi nararapat. 'Di ba? Syempre, gamitin mo utak mo. 'Di ba? Di mag-resign ka. 'Di ba? Mag-resign ka. 'Di ba? Kaysa naman mag-awol ka. Kaso 'yun eh. 'Di ba? Mag-resign ka. Tapos kung bago na presidente, baka sakali pwede ka pang makabalik ulit kasi wala ka namang kaso eh. 'Di ba? Wala ka namang kaso eh. Resign ka o baka pwede ka ulit makabalik kapag iba na yung presidente. Pero malamang doon pa rin yung mga official mo dati, 'di ba? Pero ang sinasabi ko lang dito, mga tol, dapat loyal ka doon sa batas ng Pilipinas. May sasagot na naman, hindi nga naayon sa batas yung inuutos sa iyo eh. 'Di ba? Ba't naayon ba sa batas yung ginawa niya? 'Di ba? Naayon ba sa batas yung ginawa niya? 'Di ba nilabag niya lang din naman ng batas eh. Ang problema mga tol, may malinaw silang patakaran na sila ang nakakaalam na hindi tayo sa cloud doon, hindi natin alam yun. Pero ito natututunan natin, nalalaman natin ngayon. Sabi nga rito sa mga kasundaluhan, pwede kayong magsalita kung kayo ay resigned o magre-resign. Huwag kayong mag-awol o kaya huwag kayong magsalita gamit yung uniforme dahil talagang makakasuhan kayo.
mga tol. O balik tayo doon sa empleyado. Diba? Sa tingin mo ba ipopromote ka ng boss mo dahil pinahiya mo siya sa social media? Kaya binanata mo siya sa social media? Tingin mo ipopromote ka ng boss mo? Malamang sisibaking ka nun. Tanggal ka na sa trabaho. Diba? Tas kasuhan ka pa niya. O, diba? May kaukulang parusa sa mga sundalo kung mapatunayang nagpapahayag sila ng kanilang pananaw sa politika at lumabag sa pagiging non-partisan ng organisasyon. Yes, kapag they have to resign first before sila kasi that will violate yung kanilang oath na. Sa mga hindi nakakaintindi ayan ang sinasabi nito ni Colonel Louis de Maala. Okay? Yan ang sinasabi niya. Sa mga hindi nakakaintindi, baka sinasabi na naman niya, grabe naman tong administrasyon na to. Hindi lang dito sa administrasyon na to, kahit dati pa. Diba? Kung ikaw ay miyembro ng organisasyon na to, alagad ka ng batas o kaya sundalo ka, gusto mo magsalita at apektado ka sa nangyayari sa politika, mag-resign ka muna. Na ginawa nung nag-apply sila, nung na-accept sila sa armed forces, sa Philippine Army. Ryan Lacanlac. Diba? Napakalinaw. Ngayon mga kapatid, alamin natin kung anong nangyari na. Kung anong nangyari na dun sa police mga tol. Eto. Yung pong awol case ni Patrolman. Sabi rito, si Patrolman Fontillas pala, no? Na-disarmahan na. So, tinanggalan na siya ng armas, mga tol. At nahaharap sa 5 administrative cases sa QCPD. Imagine yun, mga tol, kung ginamit niya sana utak niya. Hinubad niya muna sana uniforme niya. Nag-resign muna sana siya. At inalis niya yung, kumbaga, isinuko niya muna lahat-lahat. Saka ngayon siya nagdadadaldal sa social media. At bilang ordinaryo citizen, hindi sana siya makakasuhan ng ganitong administrative case, no? Ano sa tingin ninyo? Na Puntilla will continue until umabot ito ng 30 days. So we'll initiate further filing of administrative complaints against him for incurring such absences. And a draft from rules proceedings will follow. Isa sa ilalim na sa summary dismissal proceedings, si Patrolman Francis Steve Fontillas. Madidismiss pa siya. Ibig sabihin, hindi na talaga siya makakabalik, mga tol. Kapag hindi pa rin ito pumasok sa trabaho sa loob ng 30 araw, simula noong March 6 kung saan nagsimula siya mag-awol. Ayon kay Quezon City Police District Binibigyan pa siya ng chance, 30 days, mga tol. Mahaba-haba yun. Mapag-iisipan niya pa yan. Director, Police Colonel Melesio Buslig, walang approval ng immediate supervisor nito. Ang sinasabi nitong sick leave noong March 6 hanggang 19. Si Patrolman Fontillas applied for leave March 6 to March 19. However, yung pinapakita niya doon is wala doon yung approve or disapprove. His leave was not processed because of lacking requirement. So it's deemed disapproved. Kaya effective March 6, hindi na siya pumapasok. So we filed an award sa kanya. Kinumpirma rin ng QCPD na Baga nagsasariling kalooban. February 26 pa nang disarmahan si Fontillas. Umuusad na rin ang 5 administrative case ni Fontillas kaugnay sa hindi pagre-report sa trabaho at pagpo-post ng saloobin kaugnay sa politika sa social media. Kinumpirma rin ng QCPD Medical and Dental Unit na mayroong iniinom na gamot na pampakalma si Fontillas noong 2023. Subalit, hindi na ito bumalik para sa mga follow-up medications. Ito lang po yung mga pampakalma na gamot, mga downers natin, para hindi siya ganun yes pa. Hindi siguro nakainom ng pampakalma, mga tol. Kaya bumuhos ang emosyon sa social media. Nag-i-exhibit kasi sila ng extreme conditions ng energy level. Posible aniyang lumala ang kondisyon ni Fontillas kung hindi nito itutuloy ang kanyang gamutan. Samantala, Ngayon, may mga nagtatanong, kung may problema naman pala yan, paano nakapasa yan sa kapulisan? Ganito kasi mga kapatid, hindi natin masasabi kung kailan ka masisiraan. Posibleng ngayon, okay ka. Makakapasa ka sa lahat ng exam, neuro exam, makakapasa ka, psychiatric test, makakapasa ka. Pero during na nasa serbisyo ka, dumaan ka sa matinding stress, dumaan ka sa matinding problema na nag-trigger ng ganyang problema mo, o doon ka palang inabutan, di ba? So, yan na, sana nasagot yung katanungan ninyo.
Nakikipag-ugnayan na rin ang QCPD sa Facebook upang alisin ang mga page ni Fontillas. As far as the concern, ma'am, we're already, sumulat ako tayo sa FB ngayon at we're having a communication to them para dun sa sakaling ma-stop yung putol na yung communication sa FB. Kung ano yung pwedeng legal means na ginagawa naman natin. At we're already communicate with the FB. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng QCPD ang desisyon ng National Capital Region Police Office kaugnay sa hiling nila na isailalim si Fontillas sa restrictive custody. Leia. Actually, sa ibang report nga mga tol, no, binibigyan pa siya ng chance na makipag-usap pero sarado na daw talaga ang isip nung patrolman na yon mga tol. Nakakalungkot lang no na dahil sa sobrang pagmamahal niya sa dating Pangulo, which is hindi rin naman natin masisisi dahil napakaraming mga Pilipino ngayon ang talagang napamahal no, sa dating Pangulo. Pero dahil dito mga tol, sa kanyang pagmamahal sa dating Pangulo, nakalimutan niya na meron pang ibang pamilyang nagmamahal sa kanya na posibleng, alam mo yon, tinutulungan niya sana na sa hanap buhay niya. Kaso nawala Nawala yung hanap buhay niya mga tol dahil sa pagka-attach niya sa politika. Ang tanong, ngayong nawalan siya ng trabaho, kukunin kaya siya nung dating Pangulo para, sige, bodyguard na lang kita o kaya dito ka na lang sa sa tabi ko, dito ka na lang maglingkod sa akin, ako na bahala sa'yo. Kung ano man yung trabahong nawala sa'yo, problema mga kapatid, baka hindi ganun ang mangyari, di ba? Isa lang siya dun sa mga, naalala ko yung kantang kamusta na? Ayos pa ba? Ang buhay natin, kaya pa ba? Yung patapos mag-rally-rally dun sa EDSA, naiwan wala, napakinabangan mo ba yung sigawan ng sigawan ng mga dilawan, napakinabangan nyo ba? Kamusta na? Ayos pa ba? Anyway mga kapatid, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.